Kasi mo lang daw, hindi ka na maanahin. Pag nilapitan kami, anong gagawin namin? Kausapin. Hindi mo, wag mo kami kagatin. Kinagat kami. Hindi, basta pag yun nilapitan ka niya, huwag mo lang hawakan. Madidepress siya. Yung sting niya. Yung sting niya po. See everybody, ma'am, sir. So ito po yung tinatawag natin na colony of a bee or a man-made beehive. This is not the same sa mga bubuyog natin dito sa Pilipinas na usually makikita lang sa punong kahoy o kaya sa gubat. Sila yung tinatawag natin na mga native o yung mga wild na honeybees. Once na magalaw lang natin yung kanilang hive, kanilang bahay, yun po nangahabol o nanunugod ng tao. But this is the friendly and cultured na mga honeybees. Tinatawag din po ito sila mga European honeybees. Compare naman ng mga European kasi doon sa mga native honeybees, they are the same in producing honey. But ito lang talaga yung kinukulture ng mga beekeepers kasi ito yung mga tipo ng mga bees na nakukulture ng tao. Remember, ma'am, sir, in one colony na ito, mayroon tayong tinatawag na isang queen bee, mother bee, and 50 to 60,000 worker bees. Queen bee. So dito po sa nakuha kong frames is wala po yung queen bee. But maybe she's on the other frames. So ang ginagawa sa queen bee po siya is twice bigger po kaysa dito. Isa lang per ganyan. Ayan yung buong colony. So ang trabaho ng isang queen bee is naglilay po siya ng eggs. Si queen bee is nakakalay ng eggs na umabot sa 1,500 to 2,000 eggs a day. But depende po yun sa pagkain sa colony. Talking about the special food po the queen, ang kanyang kinakain ay tinatawag nating royal jelly. Ang mga royal jelly po is nanggagaling dito sa mga young worker bees. From day 1 to 5, yun po ang kanilang trabaho. Nagsisikret sila o nagpupudo sila ng jelly mula sa kanilang gland at binibigay nila ito sa kanilang queen bee at saka sa mga itlog ng queen. As what I had read in the book, the royal jelly is said to be the most expensive food products na makukuha natin sa mga bees, aside from the honey and the pollen. Siguro yung natatandaan nyo pa yung forever living products noon. Mayroon yung sangkap na royal jelly. Pang anti-aging po para sa mga babae para hindi tumatanda agad. At saka hindi agad magkaroon ng wrinkles daw. Mali ka ng sinabihan. The lifespan of the queen bee is umaabot po siya ng 3 to 5 years here inside the colony because of that royal jelly. So how about ang buhay ng mga worker bees? Ang kanilang buhay ay umabot lang sila ng 40 to 45 days. Okay, why? Because from the word worker bees, meaning to say, they keep on working. Lahat po ng trabaho dito sa loob at labas ng colony is ginagampanan o ginagawa ng mga worker bees. And this is the most important thing to remember. All the worker bees inside the colony they are all females. Okay, mga babae. Girl power or woman power. So ang tanong, nasa na ba yung mga lalaki? There is also male bees inside the colony. Male bees are tinatawag nating drones. Talking about the percentage of the drone inside, they are only 10%. Because yung mga lalaki, mga bubuyog ay mga tamad. They are so very lazy. Wala silang ginagawa inside kundi kumain. Matulog, yes. Lumabas pa minsan upang makapapasyal. Kakaiba sa totoong buhay. Hindi naman sa totoong buhay. So magtatanong tayo, ano nga ba talagang kanilang purpose? Bakit sila nandito sa loob ng colony? In actual fact, they are only good for mating or sex or reproduction with the queen bee. Siguro yung masasabi natin na okay pala yung trabaho ng isang drones, tiga-mate lang ni queen bee. But sad to say, after they mate with the queen, they die. Kusa lang talaga silang namamatay. Hindi sila katulad yung ibang insects, the spider, the praying mantis, at saka yung black widow na pinapatay nila yung lalaki ng babae after lang mag-mate, at saka kinakain. So ito is kusa lang talaga silang namamatay naturally. So at least they die happy. They die happy. Honeycomb. So ito yung kanilang honeycomb. Sila din po ang gumagawa nito. Galing to sa kanilang beeswax at saka sa mga wax sa punong kahoy. Okay, so sa loob niyan is may mga nectar. Nakikita niyo yung nectar, yung kumikinang parang tubig sa loob. Okay, yung nectar po is ginagawa nilang honey. Yung nectar, di ba, makukuha natin sa mga flowers. Pag sisipin natin, manamis-namis. Nectar po is 80% content of water pa po. So kung paano po nila ginagawang honey, yung nectar is kanila pong pinapaypayan using by their wings. Yung mga worker bees is pumapaypay ng kanilang wings na umabot sa 11,400 times per minute para yung excess water po sa nectar is mag-evaporate. Kaya nagkaroon sila ng tunog na bzz, the buzz. Yun po, the buzz. Hindi po the buzz ni Boy Abunda. So tatlong Z. So yun po. So yung honey po is
20% content of water na po. Okay, yun ang evaporate na po. 20%. So isa ho sa pinakamalaki na contribute ng mga bees natin sa ating paligid ay tinatawag nating pollination. So pollination is the transferring of the pollen grains from the flower to another flower to bear fruits. Siguro yung 80% of pollination are done by the bees. Siguro kung wala po mga bees, wala siguro tayong makakain ng mga prutas. Walang mga vegetables at saka walang flowers sa paligid. So starting now, save the bees, don't kill the bees, and save also the Mother Earth. Take picture. Ganito hawak. Oh my gosh. Yung sting naman po ng mga bees is gamot po sa rayuma. Okay, dahan-dahan lang po. Asan eh? Sila lang po muna, unahin natin sir. Dito ba mga sila muna. Itong mga babae, ladies first. Maka-picture naman po.